Uy! Part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Huwag kayo gumalaw kundi malilintikan tayo lahat, sigaw na nga ni Mr. Song sa kanilang lahat sabay nilapitan si Jinwoo at kung di nga raw sila tinimbrihan nito ay baka nakikipagtungits na sila kay Papa God ngayon. Dito na nga napansin ni Jinwoo ang putol na braso ni Mr. Song na nagpatulong sa kanya na agapan nito, dahil mukhang wala raw sila maaasahan kay Juhee na nagmoment na sa tabi. Kwento naman ni Mr. Song na sa dinami-dami raw ng mga naging raid niya ay sigurado raw siya na di lang basta B-rank ang higanteng kalaban, at maaring isa itong A-rank monster o baka nga S-rank pa, paliwanag na nga nito kay Jinwoo. Dito na nga napasok ang usapan nila sa commandments na saad ng stone tablet kanina, at napagtanto na maaaring ang sinasabing God dito ay ang dambuhalang higanti na nasa kanilang harapan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay bigla na nga lang umeksena ang isa sa kanilang mga kasamahan, at nagdadadada na di raw siya pwedeng basta na lamang mamatay sa lugar na ito, kung kailan pang nakakuha na siya ng kontrata sa isang bigating guild. Bida-bida na nga itong malaflash na dumamba papunta sa gate ngunit sa kasamaang palad ay natusta lamang ang tanga-tanga. Bukod sa takot ay mas naging malinaw na nga sa kanila na anumang oras gustuhin ng halimaw ay maaari silang tapusin nito, kaya lubos pinagtaka kung bakit hindi nito ginagawa. Teka Mr. Song, ano nga ulit yung unang commandment? Bigla ang tanong na nga ni Jinwoo sa kanilang leader. Sinagot naman agad ito ni Mr. Song at dito tila napagtanto ng ating bida kung ano ang nangyayari, sabay unti-unting tumayo na tila may gustong subukan. Nang biglang mag-react ang dambuhalang estatwa sa kanyang pagtayo ay dito na nga napagtanto ni Jinwoo na tama ang hinala niya, sabay sinabihan ang kanyang mga kasamahan na magbow sa harap ng rebulto. Pagtataka naman ang nadama ng lahat at bakit daw kailangan nilang magbow, ayon naman kay Jinwoo ay ito raw ang ibig sabihin ng unang commandment, ang revere o paggalang sa God. Kalaunan ay sumunod na nga lang rin ang iba bagamat may mga pagdududa. At siyang tunay nga sa gulat nila, bukod sa duro-demonyong smile ng rebulto, ay tila kumalma na ang nasabing dambuhalang estatwa. Tayo naman na nga agad si Kuya Kulot, at dito nakumpirma na ligtas na silang tumayo at gumana ang kanilang ginawa. Yehey na nga ang mga tanga at ligtas na raw sila, hanggang sa dito muli na naman silang nagulat ng bigla na lamang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo ang rebulto na sa kanila ay nagpapakabog ng todo-todo. Sa Smeriasep kala ko tapos na, ano na Jinwoo, ikaw bida dito ano nasabi sa'yo ni Direk, tanong na nga ni Mr. Song sa kanya. Muli na naman ngang nataranta ang lahat habang itong si Jinwoo ay nabahala na naman at napaisip sa pangalawang commandment, kung saan nakasaad na praise God o purihin ang Diyos. Dito na nga bida-bidang sumingit ang isa na naman sa kanilang kasamahan, kung saan may paluhod-luhod pang ganap na dinasalan ang papalapit na dambuhalang rebulto. Hanggang sa magulantang na naman nga ang lahat ng bigla na lamang itong inapakan ng rebultong pang-ising-isi na naman. Ano pa nga ba at kanya-kanya na naman ang takbo ang mga bobo, sa takot na sila ang susunod na mapagtripang apakan ng rebulto. May mga pa-flashback na nga rin si Kuya Kulot at di nga raw siya pwedeng mamatay dito, pero ayon, sumalangit na rin ang kaluluwa di na lang kasi tumakbo ang tanga. Praise God, anong bang kapuri-puri sa hinayupak na rebultong yan? Pangangamba na nga ni Jinwoo habang tumatakbo kasama itong si Juhee. Gamit ang kanyang utak di tulad ng iba na puro lang putak, ay lubos pinag-aralan na nga ni Jinwoo ang sitwasyon at inobserbahan ang paligid. Hanggang sa dito mapansin na nga niya na may mga naiibang rebulto na may hawak na mga instrumento, at gaya kanina, ay iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na tumakbo papalapit sa mga nasabing rebulto. Isa-isa na ngang nagsilapitan ang mga ito sa mga rebultong may instrumento at dito siyang tunay nga ay bigla na lamang tumutugtog ang mga nasabing rebulto at di na sinusundan ng dambuhalang nag-uurumintadong rebulto. Abat kung sino pa nga ang nakadiskubre ng pangalawang commandment ay siya patuloy na pa-trouble, dahil sa pab-ibong babaeng ito, tas sa huli FA friendzone ka lang naman sa Smeriasep iwan mo na nga lang yan, pagsarap iba kaharap, pero paghirap help kuno tas ikaw hinahanap. Ayun na nga at si Jinwoo na tuloy ang hinabol ng pang-ising-ising rebulto, at muntik-muntika na ngang Map Isaac, buti na lamang at matindi ang determinasyon ng ating bida na mabuhay, at barely na nakaligtas ng buhay. Sa wakas ay tumigil na rin ang rebulto sa pagwawala ngunit sa kasamaang palad, ay namaalam na isang paa ni Jinwoo at di na magawang makalakad.
Todo burn na nga ng hilang spell niya itong dalaga ngunit since malala ang tama ni Jinwoo ay wala na itong magawa pa, hanggang sa napunta na nga ang mga ito sa sisihan, at kasalanan kuno ito lahat ni Mr. Song, ika na nga ng swap ang na si Mr. Kim. Banat naman nga ang iba at si Mr. Kim raw ang may kasalanan dala ng kaswapangan nito, na ramibat din at mayorya raw ng boto ang nagdala sa kanila dito kaya huwag daw sila basta naninisi at nagtuturo. Sa gitna ng kanilang pagdidiskusyon ay bigla na naman nga umeksena ang rebulto at isang kakaibang altar ang basta na lamang lumutang sa gitna ng silid na kanilang pinagkakakulungan. Ayon kay Jinwoo ay ito na marahil ang pangatlong commandment na prove your faith to God, kung saan ang paglutang ng isang altar ay nangangahulugan na may kailangan silang ibigay o isakripisyo sa Diyos. Iba rin talaga hulma ng bituka nitong si Mr. Kim na agad binunot ang espada niya at itinutok kay Mr. Song. At ito raw dapat ang isakripisyo at panagutan ang lahat since ito ang leader nila. Oo na nga lang si Mr. Song nang matapos na, at dito kinagulat na nga nila ng isang apoy ang nagsindi nang makapasok sa altar si Mr. Song. Agad ikinonsulta na nga ito ng leader kay Jinwoo at ano raw ba ibig sabihin nito, ngunit maging ang binata ay walang ideya sa nangyayari, kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na ay lapit siya sa altar ng kanyang mapag-aralan. Bagamat may pag-aatubili ang mga ito ay sinunod din naman siya, at sa kanilang pagpasok sa altar ay siya na naman ngang pagsindi ng mga apoy sa paligid nito. Ano Jinwoo, may ideya ka na ba? Ika na nga ni Mr. Song. Wala naman maisagot si Jinwoo kaya tinanong na lamang ang leader kung sakali ba ay may susunod sa kanila at magre-rescue. Maari raw ngunit since mag-iisang linggo na ay di siya nakakasigurado na aabutan pa sila ng mga ito kung nagkataon, sagot na nga ni Mr. Song sa kanya. Lubos na bahala na nga si Jinwoo at 7 araw daw inaabot ang tuluyang pagbubukas ng isang gate, na kung tawagin ay dungeon break, at nagbibigay daan para sa mga halimaw ng nasabing dungeon na makatawid sa kanilang mundo. Ito nga raw ang isa sa mga layunin ng dungeon raids, ang masupil ang dungeon boss sa lalong madaling panahon bago pa sila abutan ng 1 linggo. Kaya kung sakaling mab-aigo raw sila ngayon, ay magre-resulta sa pagtawid ng animal na rebeltong kanilang kaharap. Kalaunan ay tinawag na nga rin niya sila Mr. Kim at Juhi na samahan sila sa altar, at nang masindihan na lahat ng apoy sa altar ay bigla na lamang nag-activate ang pangalawang raya ng mga apoy na kulay blue, sabay pinto ng silid ay biglang bumukas, na nagbigay pag-asa na nga sa lahat ngunit nangangamba peren kung trap lang daw ba ito. Natarante na naman nga ang lahat ng bigla na namang gumalaw ang mga estatwa at sa kanila ay unti-unting lumalapit. Hanggang sa mapansin na nga ni Jinwoo na tumitigil ang mga ito kapag tinititigan kaya iminungkahi sa kanyang mga kasamahan na huwag alisin ang kanilang mga tingin sa mga nasabing estatwa. Sa kasamaang palad ay kinain na nga ng kaba at takot si ate girl mong nakaalalay sa pilay nating bida, na siya nang ang kumar-ipas ng takbo papalabas ng silid. Sa gulat ng lahat ay nagawa nga nitong makalabas, kasabay ang pagkamatay ng isa sa mga pulang apoy at slight na pagsara ng gate sa silid. Pilit inaalisa na nga ni Jinwoo ang lahat ng mga pangyayari simula kanina at sa pinakaunang commandment, at maaaring ang pangatlong commandment ay sinusubok lamang ang kanilang paniniwala since prove your faith to God nga ito. At marahil isang malaking patibong lamang ang pagbukas ng pinto, na dala na rin ng takot at panganib, ay nagbibigay ng false hope sa lahat. Bagamat pang malakasan ang mindset ni Jinwoo ay iba naman ang takbo ng utak ng ilan sa kanyang mga kasamahan, gaya nitong si Kuya na kumar-ipas na rin ng takbo at sila ay iniwan. Napasigaw na nga lang si Jinwoo at sinabing wala nang iba pang gagalaw kundi talagang malilintikan na sila, basta't panatiliin lang daw nila ang kanilang mga mata sa mga estatwa ay magiging ligtas sila. Paliwanag na nga niya na ang mga blow na apoy ay tila timer, at kung sakaling maubos ng di sila nabibigo sa pagsubok, ay siya nang ang tagumpay nila at paglabas ng ligtas. Ngunit paano raw kung kabaliktaran ang mangyari, banat na naman nga ng swap ang nega pa, na si Mr. Kim, na todo drama na with matching payak-iyak pa at bagamat nagpapasalamat kay Jinwoo dahil ito raw ang rason kung bakit buhay pa sila hanggang ngayon, ay di raw tulad nito na binata ay pamilyado raw siya kaya hindi siya pwedeng mamatay na lamang, na ayon nga at iniwan na rin sila at umalis na. Umalis na kayong dalawa, sa tingin ko ay basta't may maiwan na isa sa atin ay mananatiling bukas ang gate. Mga bata pa kayo kaya mahaba-haba pa ang buhay nyo. Sige na Juhi, ikaw na bahala kay Jinwoo, ika na nga sa kanila ni Mr. Song. Sa kasamaang palad ay todo nang hihina na nga ang dalaga, dala na rin ang kakahil nito kay Jinwoo. Kayo na lang Mr. Song umalis, ika na nga ng binata.
Di ba sabi ko ako na magpapaiwan, ribat naman nga ni Mr. Song. Sa Smeriasep alangan naman ako magbuhat kay Juhi, kita nyo putol na nga pa ako, pagkabwisit na nga ni Jinwoo, hahaha gago. Napa-shut up na nga lang si Mr. Song sabay pinatulog si Juhi nang di na magpumiglas pa, sabay rekta umalis na kasama ang gaga, habang si Jinwoo naman ay naiwan na ngang mag-isa sa loob ng dungeon. Pilit pang ang nanlaban nitong si Jinwoo ngunit sa kasamaang palad ay ano ba naman laban nito sa mga dambuhalang rebulto, na pinagbabalibag na nga siya at kung ano-ano pa. Binalot na nga ng galit at puot si Jinwoo sa mga kaganapan, sa pagiging pinakamahinang hunter niya, sa buhay niya, sa mga problema niya, at bakit sa lahat-lahat siya pa napunta sa sitwasyong ito sa kabila ng mga ginawa niya para makasurvive sila, sa pagiging makasarili at gago ng mga tao. Ayaw ko pa mamatay, nabanggit na nga lang ni Jinwoo sa sarili niya at kung mabibigyan lang daw sana siya ng isa pang pagkakataon, at nang ilalast hit na siya ng isa sa mga rebulto, at saktong naubos ang timer na apoy, ay bigla na lamang lumutang ang isang notification ukol sa secret quest na Courage of the Week, at na-acquire daw ni Jinwoo ang qualifications para maging player, at dito pinakita na pinili niya ang yes. Speaking of pagpili ay nandito na po ang buena manong winner natin sa pag-giveaway. Congratulations sa iyo idol, message mo lang ako sa FB para i-claim na panalunan mo. Sa mga nais din po makasali, simple lang po mechanics, like, comment, share, at syempre subscribe ka lang po at malay mo ikaw na susunod na winner ng 1K, twice a month po ito mga idol, salamat, mwah.